praise baga. Come on, malakas na palakpak para sa Diyos na buhay. Man, pwede ba ngayong araw na ito ay batiin naman natin ang bawat isa sa lugar na ito? Baka hindi mo pa nabati yung mga katabi mo at mga kapatiran natin sa lugar na ito. Pwede ba kayong lumabas sa inyong mga upuan at batiin naman natin ang bawat isa? Baka rin hindi nyo pa sila kilala, kilalanin nyo po ang kanilang mga pangalan. Welcome to church, welcome to Radiant Family. Na dinaluhan nyo ay isang family and lahat po kayo nire-recognize namin dito. Come on, let us give the best clap of praise sa Panginoon. At bago tayo umupo, gusto ko lang din batiin ang isa sa mga pastors natin na nagpapastor po siya sa North Caloocan, si Pastor Jed, tsaka ang asawa niya po na si Claudine. Dahil last week po rin, around Sunday, ay meron na silang anak na lumabas at ito ay isang blessing ng Panginoon sa kanilang buhay. And kung kayo po nanonood, Pastor Jed and Claudine, kami po ay nagre-rejoice with you sa blessing ng Panginoon sa inyong buhay. At kung meron dito mga testimony mo sa Panginoon, may ginawa si Lord sa buhay mo nitong nagdaang linggo, papurihan mo ang Diyos. Amen? Shout, hallelujah! Praise God. Let us pray. Lord, patuloy ka naming inaanyayahan sa umagang ito. Dalangin namin, Holy Spirit, ang iyong kapangyarihan sumama sa buhay ng bawat isa sa amin. At ganun din, Lord, dalangin po namin, kumilos po nawa ang iyong banal na espiritu sa aming kalagitnaan. Magbago ka ng mga buhay. Maiba ang pag-iisip ng mga tao, Panginoon, at patuloy na maging in love sa iyo ang bawat isa sa amin. Dalangin po namin anumang mga strongholds ng kaaway, anumang mga retaliation or hindi pagtanggap sa iyong salita ay hindi po makapagtagumpay sa lugar na ito. Bagkus, Lord, lahat ay makatanggap, mapenetrate ng iyong salita ang aming mga puso at isipan, at walang gawa ng kaaway na dyablo ang magtagumpay sa kahit na sino sa amin. We break every curse. We break every problems and trials na po pwedeng humadlang sa buhay ng bawat isa. And we claim the victory of Jesus. In Jesus' name, lahat tayo magsabi na Amen and Amen. Tayo po yung mga kaupo. Paumanhin po kung medyo mabagal ako magsalita or parang minsan medyo ngongo ako magsalita dahil ewan ko po kasi nung Monday nagpa-vaccine po ako ng flu vaccine. Then yung effect niya sa akin para akong may sakit pero wala akong sakit. Parang ganon, And suddenly nagkaroon ako ng ng sipon, ganyan. But I'm getting better na by the grace of God. Amen? At nandito po ako sa inyong unahan. And isama nyo rin po pala sa prayer si Bishop Ferdy dahil siya po ngayon ay nagpipreach sa ating satellite church sa Bicol. Meron sila doon, alam ko na bagong pinatayo na church. Tsaka talagang anniversary ng ating churches doon. So, glory to God at lumalago ang ating simbahan. Sa mga di po nakakaalam dito, meron po ang Radiance of God's Glory Global Harvest Church na 33 churches sa buong Pilipinas. Praise God. Ginagawa lang po natin ang utos ng Panginoon na dapat tayo ay mag-multiply. Amen? At ito yung series natin actually. Sabi ni Jesus, go and make disciples of all nations.
Kaya gusto natin maabot talaga ang mga tao sa lahat ng mga dako ng lugar sa mundo. Sa mga hindi po nakakaalam dito, meron tayong satellite church din sa mga Mangyan tribes sa Mindoro. Meron din po isang island sa Bicol, sa Dahican. Mga nire-reach out natin, mga taong mahirap abutin ng gospel. Amen? Kasi bakit lahat ng tao, whether mayaman or mahirap, kailangan ng salita ng Diyos. May alam o edukado o hindi, kailangan malaman ang tungkol sa salita ng Diyos. Kaya nung nakaraang linggo po, kung kayo ay nandito, let me remind to you na ang naging topic po natin nung nakaraang linggo is about sharing the gospel. Na ito yung ginagawa o kailangan gawin ng mga mananampalataya para sa ganon tayo ay mag-multiply in a good sense. Bakit? May mga iba po naghahasik hindi kabutihan. May iba naghahasik ng lagim. Tama ba yon? At hindi lahat ng news, good news. Tama ba? But the gospel is actually the good news. Mabuting balita po ang ating inihahatid sa mga tao sa iba't ibang dako ng mundo. At ang gospel na word, hindi po ito naimbento sa loob ng simbahan. Ang gospel po na word is actually political word. Dahil bakit? May bagong hari na darating. May bagong emperor na maluluklok sa trono. At walang iba kundi ang ating Diyos na buhay, na siyang hari ng mga hari at Diyos ng mga Diyos. Kaya nga, ano na lang ang kailangan nating gawin bilang mga mananampalataya? Noong nakaraan po, kung kayo ay nakakaalala ng aking nasabi, pag tayo ngayon magsishare ng gospel, magsasalita lang tayo. Ipapatotoo lang natin kung ano yung ginawa ng Diyos para sa atin. Next slide please. We just speak at hinahayaan natin ang Holy Spirit na gumalaw at yung mga tao ngayon, sila yung magre-respond. Hindi tayo talaga yung namimilit, itetreten natin sila, papatayin kung hindi nila tatanggapin. Hindi po ganon ang utos ni Jesus. Amen? Kaya, meron tayong makikita dito sa Acts chapter 2 na ginawa ng mga mananampalataya bago talaga tumiwarik ang mundo pabaliktad. Kasi bakit? Mapapansin ho natin talaga na iba ang mundo nung unang panahon. Hindi po yan katulad ngayon. At ang mga disciples po noon, tagong-tago talaga rin sila pagdating sa mga gatherings. Dahil marami sa kanila persecuted. And one time, ang mga disciples po sa Acts chapter 2, next slide please, ay nag-gather sa tinatawag na upper room, which is actually sa kapanahunan pa rin ngayon. Ito po ay na-preserve. Next slide. Yan. Ganyan po siya kalaki. Next slide pa. Isa pa. No? Na kung saan nag-gather sila at bumaba po ang Holy Spirit sa buhay ng bawat isa sa kanila, naging matapang sila on the day ng piyesta po ng time na yon ng Pentecost. Pag sinabi pong Pentecost, it talks about Feast of Harvest. Na ito yung unang ani nila. Diba sino sa inyo nagtitreat ng mga mahal sa buhay, kaibigan, kapag sumahod ka? Parang ganun, ano? Pero dito naman, ginawa ng Panginoon sa unang ani na ito, dito nangyari kung saan unang maraming naligtas na mga tao nung panahon na yun. Bumaba po, next slide please, ang Holy Spirit. Bumaba ang Holy Spirit sa mga taong ordinaryo lang, hindi naman talaga nakapag-aral, hindi magaling,
And I'm sure, sabihin mo sa katabi mo, mas gwapo ka pa, mas maganda ka pa sa kanila. Hindi, totoo lang. Anong basis ko? Wala kasi silang sabon noon, walang panlagay sa muka, hindi katulad ngayon. At may skincare ka ngayon, sila wala. Ngayon, anong kaibahan? Bakit dumami ang mga Christians at that time? Next slide. Sila ngayon ay narinig na nagsasalita ng iba't ibang wika papunta sa temple. Sabi nila, dito daw yun sa lugar na to, next slide, it's an open space. Preserved pa rin po yan hanggang ngayon, 2,000 years na nakakalipas. And the gospel was preached. Si Jesus ay ipinangaral ni Pedro sa libo-libong mga tao. Hindi lahat tumanggap, pero 3,000 ang tumanggap sa Panginoong Jesus at that time. At yung 3,000 na yon, ginamit din ng Panginoon, next slide please, para baliktarin ang mundo. At ito yung topic natin ngayon, change the world. Kanina po, habang kinakanta yung lyrics sa kanta na Set a Fire, hindi ko po alam kung bakit biglang sumagi sa isipan ko kanina na pinaalala sa akin ano ang mga nangyari, recent events dito sa ating bansa, pagdating sa mga kabataan, lalo na sa mga mag-aaral. Alam niyo po, recently, pinaka-recent, around 2 Tuesdays ago, dito lang po, banda dyan sa may Blumentritt, merong sinaksak na 13 anyos na bata, ng kapwa bata niya rin. Recently, may nalaman tayong binaril, di ba, na mga bata rin sa eskwelahan. Meron ding another sinaksak sa ibang lugar naman. At padami ng padami ho ang nangyayari sa mga kabataan natin ng karahasan talaga. Kawawa ang next generation kung wala rin po talaga tayong gagawin. Kasi yung mga cases na yan, kung iniisip nating titigil yan, nang wala tayong ginagawa, mga kapatid, magpapatuloy yan at lalong dadami. Alam niyo po, nung unang panahon, ang daming benefits na binigay ng Christianity sa mundo. Maraming mga tao ayaw nila ng Christians, judgmentals daw kasi. Ayaw nila ng mga Christians kasi parang hindi mo malapitan, masungit, suplado. Pero sa totoo lang, mga kanya-kanyang experience lang yon sa mga individual na mga tao. Pero pag tinignan natin ang kabuuan ng Christianity sa mundong ginagalawan natin, next slide, sa Christianity po nagsimula ang healthcare para sa lahat, available sa lahat. Nung 4th century AD, 400 AD, balik tayo, 1,600 years ago. Alam niyo po, dito nagsimula ang mga hospitals, ang mga orphanage. Sinong nag-pioneer nun? Sino nagsimula ng mga yon? Libreng gamot para sa mga may hirap, para sa mga may hindi kaya. Mga Christians po ang nagsimula rin nun. Mga schools para malaman ng mga estudyante, ng mga tao, kahit mahirap man sila, o wala silang kakayahan na makapag-aral, na magawa nilang mabasa ang Biblia. Magawa nilang maaral ang salita ng Diyos. Yan po ang dahilan, pag ni-research nyo, kung bakit itinayo ang Oxford University sa UK. Yun ang dahilan kung bakit din tinayo ang napakaraming mga schools sa buong mundo. Tignan nyo, no? Si Jose Rizal nakapag-aral pala sa UST.
ang Christians po ang nag-push sa human rights. Dahil dati, wala talaga pong rights ang lahat ng tao. Dahil nakadepende po yan sa klase ng iyong buhay. Ikaw ba ay alipin? Ikaw ba ay royalty? Ikaw ba ay yung normal lang na mga nagbebenta, mga businessmen? Noon, walang rights. Lalo na kung ikaw ay isang alipin. Sino dito may mga utang? Huwag na magtaas ng kamay. Alam niyo po noon, pag hindi nababayaran ng utang, ano nangyayari? Nagiging alipin sila. At kung anong gawin ng amo nila sa kanila, tinuturing silang hindi tao, kundi isang bagay. Kaya kung gusto kang patayin ng amo mo, ikaw ay alipin, kawawa ka. Ang mga Christians din po ang nag-push para magkaroon ng equality ang mga babae at lalaki. Matapos ang slavery, matapos yung human trafficking. Tignan nyo, no? Ganyan binaliktad ng mga Kristiyano ang mundo for the last 2,000 years. Imagine ninyo, mabubuhay tayo sa panahon na baliktad ng mga naging benefits ng Christianity. Walang human rights, may slave pa rin ngayon, may human trafficking pa rin ngayon, hindi pa rin equal ang babae at lalaki sa society, hindi libre ang healthcare sa lahat, hindi ang schools available sa lahat. Imagine niyo kung anong society ang meron tayo ngayon. Pero, kung paano binaliktad ang mundo, tandaan niyo po na ang gusto ni Satanas, bumalik sa dati ang mundong ginagalawan. Pero, binibigyan tayo ng Book of Acts chapter 2 ng isang blueprint kung paano ba tayo kikilos sa kapanahunan natin na ito. Ang Acts chapter 2 po, verse 41, ay nagsabi na 3,000 na tao ang nadagdag sa grupo nila ng araw na yun. Alam niyo po ba, na hindi nagtapos ang chapter 2 sa verse 41. Kasi kung nagtapos ito sa verse 41, pwedeng sabihin natin, amazing, wow, ang daming mga tao sumunod kay Lord. Pero dito ko po nakita na nung naligtas yung 3,000 mga tao na ito, hindi po ito, next slide please, yung sinasabi na finish line. Pero ito po yung starting line. Kung paano bumaligtad ang mundo, 2,000 taon ang nakakalipas. Dahil merong mga taong willing na sumunod kay Jesus, willing na talagang magkaroon ng pagbabago sa mundo. Baguhin ang kanilang family, ang kanilang mga kaibigan, ang mga kakilala nila, dalhin nila sa Panginoong Jesus. At makikita natin po, simula verse 42, ang blueprint, next slide, na dapat gawin ng church hanggang ngayon. Na kung ano yung ginawa ng church noon para maipagpatuloy ito, kailangan ginagawa pa rin natin ngayon. Amen? Kasi kung hindi natin ito ipagpapatuloy, babalik sa dati ang lahat. Mga kapatid, una na ginawa
ng mga mananampalataya noon na kailangan nating gawin, next slide, kailangan magbigay tayo ng panahon sa Diyos. Alam ko po, hindi aksidente na kayo ay dumalo ngayong araw na ito. I believe talagang nag-make time kayo sa ating gawain para sa Panginoon. Pero ang ginawa po natin na pagbibigay ng panahon sa Diyos ay blueprint na gusto ng Panginoon gawin ng bawat isa sa atin para patuloy na mangyari yung pagbabago sa mundo. Dahil sa totoo lang po, ang mga tao, mas gusto nilang sundin ang kanilang mga sarili na gusto kesa sa gusto ng Diyos. Mas may time tayo madalas sa mga gusto natin kesa sa gusto ng lumikha sa atin. At tingnan nyo ngayon, ang ginawa ng 3,000 na ito, hindi basta sila tumanggap kay Jesus tapos lumabas na nung time na yon, parang okay na, ligtas na naman ako, wala na ako ibang gagawin. Verse 42, ang sabi po, ginamit nila ang oras nila para matuto sa mga apostles. Nagsama-sama silang parang magkakapatid. Nagsalo-salo sa pagkain ng tinapay at sa pagpe-pray. Tignan nyo, no? Underline ko po dyan. Ginamit nila ang oras nila. Sa panahon po natin ngayon, marami ba talaga tayong oras na nagugugol sa ibang mga bagay? Saan ba natin ginagamit ang ating mga oras? Mas marami kaya talaga ang oras natin sa ibang bagay at nawawala na tayo ng oras pagdating sa Diyos? Notice natin mga kapatid, yung unang salita dito na ginamit, sa English po kasi niyan, they devoted themselves. Yung word na devoted, na ginamit nila ang oras nila. Devoted yung word po na yun. Hindi sinabing umattend sila. Hindi sinabing bumisita sila. Hindi sinabing nung kampante sila at okay lahat sa buhay nila. Kung hindi, ang sabi po, they devoted themselves. Na yung word po talaga ng devoted na ito, next slide please, ay tinatawag po na proskartero sa una niya, original niyang pagkakabasa sa Greek. Na ano daw? To active allegiance. It pertains to active allegiance. Hindi basta sinabi mong, Lord, susundan kita, hindi ka naman talaga sumusunod. Ano daw yun? Yung proskartero na ito, constant availability. Hindi yung kapag available ka lang, kung kailan mo lang gusto. Kundi, ginagawa mo yung sarili mo, lagi kang available. Tignan nyo Pangatlo, ang sabi daw, habitual priority. Ibig sabihin, natural na sa'yo na inuuna mo ang Diyos. Ang sabi, they devoted themselves to the apostles' teaching. Hindi po sa mga apostles, saan? Sa turo ng mga apostol. Sino ba tinuturo ng mga apostol? Si Jesus! Amen? Because, let me remind you, 2,000 years ago, wala pa pong printing press. At hindi rin lahat nagbabasa o kayang makabasa. Anong kailangan nila para ang salita ng Diyos maintindihan nila? Kailangan may magturo sa kanila. Kailangan may magkwento sa kanila. Nakukuha niyo po ba ako? At itong word po na ito na proskartero,
ay word na kung saan parang kung merong matataas na halaman sa harap mo, parang hinahawi mo sila talaga para makadaan ka. May effort ka talagang gagawin. Ito yung ibig sabihin ng pagiging devoted. Hindi pwedeng, atin ako kay Lord, sumusunod ako kay Lord, pero hindi ka naman talaga available. Ibig sabihin nito, talagang mini-make sure mo sa iyong buhay na meron kang oras sa Panginoon. Kung ikaw ay bumabiyahe, papunta sa trabaho, nakikipag-usap ka rin ba sa Panginoon? Kung ikaw ay nagpapahinga, anong mas madalas na gawin mo? Magbasa ng Bible or mag-death scroll sa cellphone? Saan sila devoted at this time, mga kapatid? Ang sabi ng binasa natin, no? Sila po ay nag-aral at nakinig ng Word of God. Ito po yung tinatawag na apostles' teaching. Hindi po sila kontento sa naririnig lang nila kapag Sunday, napipreach ng apostle, ng teacher. Gusto talaga nila magkaroon ng pagbabago sa kanilang buhay. Na marami ngayon, actually, spiritually po, nakakalungkot, po pwedeng gutom na gutom talaga. Kung merong obese, meron ding starvation na yung katawan nila spiritually. Hindi naman dahil walang Bible, dahil ang daming Bible sa kapanahunan po ngayon, amen? Sino dito may Bible? Ang dami, kahit ngayon, one click lang, mababasa mo na sa cellphone mo, sa computer mo. Pero ito problema. Wala tayong problema kung may Bible kang dala o wala. Ang mahalaga, nagbabasa ka ng Bible. Amen? Kasi po pwedeng ang may Bible ka, di mo naman binabasa. Amen? And ngayon, mas marami yung time natin sa Facebook kesa sa God's Word. Watching ng mga Reels, TikTok, walang masama. Pero kung di mo binabasa ang Bible, may problema. Chine-check mo yung mga ina-add to cart mo ngayon sa Shopee, sa TikTok store. View mong ganun. Uy, 37 na yung na-add to cart ko. Pero na-check mo na ba yung word sa'yo ni Lord? Imagine niyo po, kung ganong karaming oras yung ginugugol natin sa screens ng mga phone natin, pero hindi tayo nag-google ng time sa Panginoon. Imagine kung ganon din tayo kagutom sa salita ng Diyos. Imagine natin kung ganon din tayo talaga ka-desperate, ka-passionate sa pagbabasa ng Word of God. I'm sure, kung meron mang inaatake ng anxiety, na pagtatagumpayan nila yun. Pero sa napapansin natin sa kapanahunan po natin ngayon, tumataas lalo yung number ng mga Christians na nade-depressed, na ina-attack ng anxiety at di na pagtatagumpayan yon. Bakit? Hindi naman po talaga mental health is just about mental, pero ang ating Panginoong Diyos na buhay ay nagsabi na buhay mula sa Panginoon ay magmumula sa Kanyang salita. Man shall not live by bread alone. So, ang isang tao hindi lang sa pagkain talaga na literal nabubuhay. But anong sabi ni Jesus? But
from every word that comes from the mouth of God. And what is that? The Bible, the Scripture. No wonder kung bakit minsan nangingibabaw yung fears natin, yung takot natin, yung worries natin sa ating buhay. Kasi bakit? Lumiliit naman yung faith natin. Parang timbangan yan. Mas mabigat yung fears mo ngayon kasi bakit? Lumiliit. Numinipis yung faith mo. Pero kung mabigat yung faith mo, magiging magaang yung problema mo. Amen? Next slide, please. Anong ginawa ng mga Christians noong unang panahon? Nagpe-pray po sila ng sama-sama. Kaya, ito po yung lagi namin encouragement sa inyo. Hindi naman namin kayo pinipilit, pero parang ganun na nga. Na sumama po tayo sa ating prayer meeting. Kung kayo po ay talagang available, makakayan nyo na pumunta, sana po ay pumunta po kayo sa ating mga prayer meeting. Kasi po, para sa early church at that time, next slide, ang prayer po ay hindi last option. O kaya, gagawin mo lang kapag nangangailangan ka. Tapos kapag okay na lahat, hindi na ako magpe-pray. Sa totoo lang po, ang prayer, unang response dapat natin. Amen? Lalo na, response natin yan kapag nangangailangan ka o kapag hindi ka rin nangangailangan. Ito yung unang response natin sa mga bagay-bagay. May bago kang sasakyan, bagong bahay, meron kang bagong gamit. Anong response mo? Ay, di na ako attend sa church kasi meron na akong bago eh. Kawawa naman. Baka magalusan yung bago kong motor. Doon lang sa papark sa Leyte del Sur. So, ibig sabihin pala, yung bago mong bagay na yon na binless ka ni Lord doon, magiging dahilan kung bakit di ka nadadalo. Dapat nga ang response mo is what? Lord, thank you. Kaya ngayon, binless mo ko, lalo ako magpapagamit sa iyo. Amen? Next slide, please. Pangatlong ginawa ng mga Christians ay meron po silang tinatawag na fellowshipping. Sabihin nga natin yung word na ito, fellowship. Anong intindi nyo po sa word na fellowship? Pag sinabi pong fellowship, ito po yung ginawa ng mga mananampalataya noon, ito po ay koinonia. Bakit ko po kailangang i-introduce sa inyo yung word na ito? Kasi pwedeng hindi natin alam yung ibig sabihin ng fellowship. Ang fellowship po ay hindi lang daw ito pagkakaibigan. Ay, may mga nakilala ako dun sa church. Hindi po yun pagkakaibigan. Hindi lang ito pagsasama-sama o kaya gagala kayo, pupunta kayo sa isang lugar, may bonding kayo doon. Kundi ito po yun. Ito daw yung pag-share ng buhay mo sa iba. Ang fellowship is yung bigatin mo, yung mabigat na puso mo, isi-share mo sa iba para gumaang. Do you get what I'm saying? Na kung ikaw nagtagumpay, isi-share mo sa iba, para kung sila ang feeling nila, hindi sila nagtagumpay, ma-feel nila na sila rin ay nagtagumpay. Na kung ikaw, naranasan mo na parang hindi mo makakayanan ng isang bagay, pero may nakilala ka sa church na talaga nagtagumpay sa bagay na yun, ikaw naman ma-encourage din niya. Amen? Na kung ikaw, talagang alam mo sa sarili mo, humihina yung pananampalataya mo. Pero there is someone na lumalakas lalo yung pananampalataya niya, tutulungan ka rin niya naman. Amen? Ito yung tinatawag na koinonia.
Hindi basta kainan lang sa labas. Hindi basta sama-sama kayo mag-gym. Hindi yung mag-overnight kayo sa isang lugar. Kundi, kailangan may sharing about our struggles, victories, about our faith. Amen? At dito lumago rin ang early church. Pangatlo, ang favorite ng lahat. Ewan ko kung favorite ninyo to. Kainan. Sinong gutom na dito? Uy, mga busog. Sinong gutom na dito? Come on. Minsan, eto no, negative ang tingin natin sa pagkain. Tama po ba? Parang, wag ka kakain, tataba ka. Ay, pag kumain ka, magkakasakit ka. Minsan ganun, ano? O kaya, dapat lagi kang fasting para pinapatay mo lagi yung laman mo. Pero napaka-interesting, sa Bible, ang dami pong piyesta ng mga Hudyo. Ang dami nilang piyesta. Tapos yung, yung holiday nila, alam niyo po ba yon? Sila sa buong mundo, ang may pinakamahaba na holiday. Sa kanila, halimbawa, Independence Day, sa atin, di ba ganon, day lang siya. Sa kanila, linggo yun. Halimbawa, Feast of Pentecost, hindi yun isang araw lang. Isang buong linggo yun. Na ang Panginoon, hindi KJ. Gusto niya, nagsasaya rin tayo. Gusto niya, nagsiselebrate din tayo. Amen? Gusto ng Panginoon, talagang nagkakasiyahan din tayo. At alam niyo po ito, no? Sa time na lumago ang church na agad-agad 3,000, remember, anong pagkakataon na panahon yun? Feast of Pentecost. Piesta nila. Ibig sabihin kapag piyesta, anong meron? Kainan. I remember, sabi ng teacher ko noon, nung kami elementary, a family that eats together, ano daw po? Stays together. No wonder, bakit din, kahit libo-libo sila, 3,000 sila, pero naging intact lalo sila, lalong naging matibay sila sa pananampalataya at lalong dumadagdag pa rin ang maraming mga tao sa simbahan. Nagkaisa rin sila, nung una pong panahon kasi, ang ginagamit nilang pagkain, hindi namang kanin, tinapay. Ganyan sa Middle East, tsaka sa European countries. Tinapay. And madalas, gumagawa po sila ng tinatawag na banal na hapunan o Holy Communion. Sa Catholics, tinatawag siya na Eucharist. Hindi yun yung manipis lang na ostya. Noon, talagang malaking tinapay kinakain nila, ganon. Hindi yun yung ganon lang kanipis. And may sharing sila sa isa't isa about their faith, about their struggles, lahat ng mga bagay na yun. Yun na rin yung nagiging fellowshipping ng mga church, ng church nung time na yun. Bakit? Kasi, kahit may victories ka, kahit normal lang sa'yo ang isang bagay, next slide please, ang isang healthy na disciple, ay ganito daw. It is someone whose life revolves around, kanino daw? Jesus. Iniisip nga natin, di ba? Unang miracle ni Jesus. Ano po yon? Ginawa niyang alak ang tubig. Meron niyo yun? Sa isang kainan, kasalan, yun yung unang miracle ni Jesus. At yung
last miracle na iniwan niya para sa mga disciples niya ay ano rin? Kainan din nung time na yon. Nakita nyo? Kaya napaka-miraculous ng kainan eh. Tignan nyo, no? Tuesday, nagpakain, dumami. Yung mga yung mga kapatiran natin. Praise God. Natuwa rin ako noon kasi ang ganda rin ng fellowshipping, di ba? Sino nang pumunta noon? Di ba? Ang sarap na ganun pala na may kinakain ka na Word of God, meron ding physical na pagkain. Praise God. Sana madalasan po, mga council dyan, parinig lang. O, nakita niyo sila, di ba? Natuwa sila. Sana daw, Kaya, dito nga nakita, kahit din sa mga kapatiran natin na nakakapag-invite ng marami, madalas, may mga tinanong pa tayo noon, paano ka na-invite ni ganito? Lagi niya po ako nililibre dun eh. Kahit tusok-tusok lang eh. Sa school. Kumakain po kami sabay, lunch, sa school. Tapos nadadala nila sa Panginoon. Nag-milk tea lang po kami dyan eh. Tapos nadala niya na ako dito. Tapos may mga kabataan akong tinanong, ba't ka bumalik? Anong nangyari? Ano bang meron sa church? Nakaranas po kasi ako ng community, ng family. Amen? Yun yung gusto ni Lord. Na siya yung maging center sa mga pinag-uusapan din natin, sa ginagawa natin. Yung parang, kung ano yung typical na ginagawa natin, natural lang naman sa ating kumain, tama? Pero isama pa rin natin si Jesus sa conversation. Amen? Kasi yun yung gusto ng Panginoon sa atin. Ano yung gustong gawin ng Panginoon? Gawin ng bawat isa sa atin na gusto ng Panginoon? Una, magbigay ng panahon sa Diyos. Pangalawa, magbigay ng panahon sa community. Community po ito ng mga mananampalataya. Sabi po, ng verse 44 hanggang 47, nagpatuloy sa pagsasama-sama na parang magkakapatid ang mga disciples. At shinare nila ang mga ari-arian nila sa isa't isa. Verse 45, binenta nila ang mga properties nila at mga gamit. Tapos dinistribute nila sa lahat ang perang kinita ayon sa kanya-kanyang pangangailangan. Araw-araw, nagmi-meeting sila sa temple. Sama-sama silang kumakain ng tinapay sa mga bahay nila. Kumakain sila na masaya at maluwag sa kalooban nila. Anong mapapansin po natin sa mga binasa natin na ito? Nag-gather sila sa temple, sa church, di ba? And, anong sabi? Sila ay kumakain daw saan? Sa bahay nila. Hindi kanya-kanya, kundi sama-sama daw sila. Pansin nyo? Ibig sabihin, meron silang public worship, tapos meron naman silang private discipleship. Merong large gatherings, tapos merong small gatherings. Hindi yung rows na ganyan, yung gathering lang nila, kundi may gathering din na nakapaikot naman sila sa kani-kanilang mga tahanan. Alam niyo po, ang celebration sa Bible ay biblical. Hindi KJ ang Panginoon. Amen? Pero hindi lang yun yung picture. Kasi dito tayo, Sunday celebration natin, masaya ang lahat, nagliliyab. Amen? Sino dito mga pinalaya ng Diyos? Sisigaw ng sobrang saya. Sabi dun sa kanta natin, sisigaw sa sobrang saya.
Pero ito no, yung pagbabago ng Panginoon, hindi lang yan pwedeng mangyari dito sa loob ng simbahan. Nuulit ko po, ang transformation, next slide please, doesn't only happen while facing the stage. Ang transformation din po, pwedeng mangyari kahit magkaharap tayo sa bahay natin. Noon po, wala pa namang mga naiimbento na Starbucks. Wala pa namang ganon. O bubukas ako ng karinderya, wala namang ganon noon. Ano? Pero sa mga bahay nila, dun sila kumakain, dun sila nagga-gather. Kaya wag po natin isipin na ang pagkilos lang ng Diyos nandito lang sa loob ng simbahan. Kahit sa labas, kahit sa ating mga tahanan, pwedeng kumilos ang Diyos. Ang discipleship po ay hindi pwedeng mangyari na parang happy-go-lucky lang o kaya come what may. Pwede kasing dumalo tayo ng church ng maraming mga taon, umupo sa parehas na inuupuan mo every Sunday. Ewan ko kung meron kayo dito na mga, yung upuan na yan sa church, dyan ako nakaupo. Kahit anong mangyari, akin yan. Kahit walang pangalan yan, dyan na talaga ako. Alam nila, hindi sila upo dyan, ako lang. Tama ba? Eto no, kilala nyo ng mga mukha nila. Sabi kanina ni Pastor Jace, kamayan daw lahat. Ay, ito na naman, nakaupo na naman dito. Ganon, ano? Parang kapag pumikit ka, alam mo na dito si ate ganyan, dito si ano. Alam niyo po, pwedeng, alam natin lahat yan. Nakaupo tayo dyan, same seats, pwedeng kilala natin lahat. Pwedeng kumanta ka, kasabay mo lagi mong katabi every Sunday. Problema, di mo naman kilala, anong pangalan niya? Pero, hindi ganyan po yung picture na nababasa natin sa Book of Acts. Yung nababasa natin ngayon, hindi ganyan. Ang early church, ito no, kilala nila ang isa't isa. Hindi yung 100 lang sa 3,000 magkakakilala. Nakuha niyo po ba ako? Kung ikaw, kaya mong pangalanan lahat 3,000 na tao, ganun sila. Bakit? Nagsasama-sama silang parang magkakapatid. Alam mo ba pangalan ng kapatid mo? Hello? Alam mo pangalan ng kapatid mo? Buong pangalan niya. O sige nga, anong buong pangalan ko? Kung alam nyo yung pangalan ko, dapat pala lahat tayo dito alam natin. Kaya sa totoo lang, unang guilty dyan, nung binabasa ko to, Lord, mensahe mo rin to sa akin eh. Kasi ako, minsan kilala ko lang sila sa mukha. Kahit si Bishop, sabi ko, pakilala mo ba yun? Parang magkakilala kayo ng matagal na. Sabi niya, di ko alam eh, bago ba yun? Ganun pala talaga dapat lahat. Anong full name mo talaga, ate, kuya? Pwede bang practicein natin yan ngayong araw na to? Come on, let's all stand up. Baka hindi nyo alam yung buong pangalan ng mga katabi nyo. Ito muna, mga katabi nyo lang muna, okay? Katabi nyo lang muna para ano.
Okay po ba? Gusto niyo magpa-test tayo kung ano talaga? Kung nagkakilanlan na. Baka nga matatagal na kayo magkakasama, hindi nyo pa alam yung buong pangalan nila. Tingnan nga natin dito, tanungin nga natin sila. Sino kaya? Ito na lang. Ate, ano pong mga pangalan ng mga katabi niyo po? Rose Cacho, Angelic. Anong buong pangalan po nila? Hindi ko alam. Alamin niyo po ngayon. Alam niyo po, ito no, kinig tayo lahat. Madalas, mahalaga sa atin yung pangalan ng isang tao kapag important sila sa atin. Di ba? Doon lang nagiging mahalaga. Kapag talagang kailangan ko malaman yung pangalan niya kasi pwedeng para sa'yo, nagugustuhan mo lang sila, o kaya may ginawa sila sa iyong maganda, niregaluhan ka niya, doon mo lang gustong alamin yung pangalan nila. Pero, alam niyo po ang early church, next slide please, hindi po talaga dinesign ni Lord ang Christianity na ipamuhay lang mag-isa. Na parang, pagpasok mo ng church, parang sinihan lang. Paglabas mo, wala kang kilala sa mga taong pumasok sa loob. Hindi ganun ang simbahan. Amen? Ang Christian life ay family journey. Ito po ang buhay ng Kristiyano. Kaya sa totoo lang po, isa ako dun sa mga tao na introvert talaga, honestly. Kaya sinasabi mo, Pastor, parang natitrigger yung ano ko, yung introvertness ko na hindi ko kayang gawin yan. Sa totoo lang ito, no? Ang introvert, pwede naman silang makipag-communicate ng malaya sa mga taong kakilala nila. Pero kailangan mong ma-break yung barrier na yon. Bakit? Kasi hindi ka ginawa ng Diyos para mag-isa. Meron kang family. Sa binasa natin kanina, balikan lang po natin, ang sabi sa verse 44, tingnan niyo sabi nagpatuloy sa pagsasama-sama na parang ano nga daw? Ibig sabihin, isang pamilya ang mga mananampalataya. Kilala nila ang isa't isa. Hindi lang sa pangalan. Pinagpe-pray nila isa't isa, umiiyak sila para sa isa't isa, kumakain sila ng sama-sama, dinadala nila yung bigate ng isang kasama rin nila, nagsiselebrate sila ng sama-sama. Talagang naging pamilya, isang malaking pamilya sila. And imagine niyo po mga kapatid, eto pwedeng nahihirapan tayo. Ilan lang tayo dito? 100 sa lugar na ito. Yung time nila, 3,000 sila. Just imagine, 3,000 sila. So marami silang kinilala. May mga iba doon, introvert, pero talaga ang na-feel nila yung pag-ibig ng Diyos. Pinipilit nila yung mga bagay na ang hirap gawin. At kaya nila nagawa yun, hindi dahil sa kanila, kundi dahil sa pag-ibig ng Diyos. Amen? Kaya bakit nga ba may radiant groups pa tayo? Pastor, parang ubos oras lang naman yan. May mapapala ba ako dyan? Ito po ang radiant groups po natin, kaya tayo meron ito, ito po ay isang biblical pattern. Hindi ito yung lumaki po yung early church dahil nagpatayo sila, malaking cathedral, malaking building, na parang, kailangan meron tayong ganito, place of worship.
pag binasa natin yung buong Book of Acts, mga kapatid, wala naman silang bagong building. Lumakas sila dahil bakit? Merong mga bahay na bukas. May mga taong willing mag-disciple. Ganyan yung nangyari sa early church. Tingnan nyo, no? Ito nangyayari sa atin. Kapag Sunday, next slide, makikinig ka sa pastor na na-preach. Pero sa Radiant Group natin, may makikinig naman sa'yo. Pwede ka mag-share, hindi ka i-judge. Pwede kang maging malaya sa mga sasabihin mo. Next slide. Kapag Sunday, nakikita ka. Pero kapag Radiant Group, ito naman, nakikilala ka. Kasi dito sa church natin, pwedeng kamayan natin, isang tao, kilala mo lang nga sa pangalan, sa itsura, pero kung makikilala ka talaga kung sino ka sa ugali, sa pananalita, sa lahat, saan yun malalaman? Sa Radiant Group na natin malalaman yun. Amen? At kung gagawin natin ito, mga kapatid, next slide, ang resulta, we will multiply naturally. Hindi kailangan pilitin. Hindi na kailangan maglagay pa kami ng challenge dito. Kaya lang tayo naglalagay ng challenge kasi hirap tayo eh. Mahirap para sa atin. Pero kailangan bumalik tayo sa blueprint. Ano yung blueprint? Kapag ang bahay po ginagawa, kino-construct, hindi pwedeng kung ano na lang maisipan. Kailangan may susundan na plano para maayos. May tamang sukat, lahat. Ganon din sa gagawin natin. Kung gusto rin natin mabago ang mundo, may blueprint. Amen? Kung gusto natin tumawarik pabaligtad ang mundo na ginagalawan natin, kailangan ng blueprint. Kaya anong sabi po ng verse 47, sabay-sabay po nating basahin, please. 1, 2, 3, go. Nagpupuri sila sa Diyos at natutuwa sa kanila ang lahat ng mga tao. Araw-araw, dinadagdag ng Panginoon sa grupo nila ang mga naliligtas. Tignan niyo po yung nakalagay dito, next slide, na dinadagdag ng Panginoon. Sa totoo lang po, yung mga taong pumupunta sa church natin, kahit kayo pa yung nag-invite sa kanila, si Lord yung kumikilos sa buhay nila. Hindi po yan yung parang, may dinala ko, ako yung nagpadagdag ng mga tao sa simbahan na ito. Hindi po. Ang Panginoon, yung kumokonsensya sa puso ng isang tao, nagbabago, ang Diyos yun eh. Amen? Kasi sa totoo lang po may mga time noon na nalaman ko po, 2017, 2018, 2019, may pumasok daw sa church natin around 20,000 na mga VIPs. For mga 2 years ata yun, ganun. Pero ilan lang yung natira. Hindi lahat. Imagine niyo yun? Kasi bakit? Ang Diyos kasi talaga yung nagdadagdag. Ang Diyos ang naglalagay. Ang kailangan mo lang gawin ay ano? Yung kanina, mag-focus ka sa Word of God. Sumama ka sa prayer. Maki-fellowship ka. Amen? Sumama ka sa mga kainan. Amen? At ang Panginoon na yung bahalang magdagdag dun. Ako po naniniwala
kapag lumalaki ang isang bagay, meron itong buhay. Nung ako po noon ay isang estudyante, tinuruan kami ng teacher namin tungkol sa mga bagay na may buhay at walang buhay. Familiar po kayo? Ito po bang pulpito na ito ay may buhay? Wala. Tayo ba ay may buhay? Meron. Ang mga puno, may buhay ba yan? Meron. Ang bato, may buhay ba? Pero may buhay na bato, di ba? Pero in general, ang bato ay walang buhay. Ito isa sa nakita ko po. Next slide. Healthy things grow. Kapag okay, normal ang isang tao, lumalaki siya. Tumatanda siya. Medyo abnormal kung hindi siya lumalaki at hindi tumatanda kung baby pa din. At lumalaki ang isang bagay kung yun ay may buhay. Kaibahan ng puno sa bato, ang puno lumalago, lumalaki. Amen? Ang bato, pag iniwan mo sa isang lugar, ganun pa rin. Ang mga bagay na may buhay, lumalaki. And I believe, kung inyo pong babalikan sa inyong mga alaala, ang sinabi ni Jesus, I have come that you may have life. Magkaroon kayo ng buhay. Ibig sabihin nun, hindi tayo manatili na tayo lang. Kailangan, dumami tayo. Kung healthy, ang isang bagay, nag-grow. Next slide. Ang family, nag-grow. Kung healthy ang katawan ng isang tao, makakapag-produce siya ng offspring, ang mga mag-asawa. Healthy families, grow. Kung hindi healthy ang family at nagpatayan sila sa isa't isa, hindi yon healthy. Kahit pa may buhay sila. Next slide. Ang healthy trees, merong bunga yan. Amen? Kung healthy ang tree, namumunga ang isang puno. At, next slide, kung healthy ang church, nagmumultiply. Ang church po natin since 2019, noon po nasa 20 plus lang yung churches natin. Ngayong 2026, nasa 33 na by the grace of God. Pero isa sa napansin natin, may time din po talagang dumami tayo bago mag-pandemic. Umabot po noon, nasa 350 na yung dumadalo sa church natin. At may time po noon na umabot sa 1,200 yung umattend sa isang service natin, sa isang cinema. At after noon, 6 na services yung meron tayo sa loob ng isang linggo. May Saturday service, tapos 5 service sa buong Sunday. Ewan ko naabutan nyo yun. Meron bang nakakaalala nun sa inyo? Alam niyo po, ganun yung church natin nung time na yon. Eventually, nagkaroon po ng pandemic. Noon, ang hirap makagather ng mga connect group mo. Sa messenger noon, kung 12 member mo, hindi pwede lahat. 6 lang or 8 lang pwede. Kaya ang hirap noon. Namatay ang maraming mga connect groups. Kasi nga, di natin na-sustain yung bagay na yon nung pandemic.
At marami pong churches sa buong mundo nung panahon ng pandemic na hindi na nagpatuloy. Nagsara na talaga. Pero this time, na tayo ay malaya, sulitin natin, mga kapatid, para sa Panginoon. Once more, pwede tayong palaguin ng Panginoon. Kung tayo rin ay magkakaroon ng mga discipleship groups ulit. Kaya, ina-encourage po namin kayo, kung kayo ay tinatawag ni Lord to start ang isang discipleship group na Radiant Group, tawag natin, magpagamit kayo sa Panginoon. Kung hindi kayo part nun, gusto nyo lang muna matignan anong meron doon, hindi nyo pa kaya, wala pong problema doon. Sumama muna kayo sa isang ganun. Amen? Kasi bakit? Ang church natin, hindi dapat na eto lang, kailangan mag-multiply. Kung healthy ang church, kailangan dumadami. Ganon din yung cells natin sa katawan. Kung healthy ang cells mo, kailangan nagmumultiply. Dumadami. Sabi ng aking professor po sa Bible School, Jace, ang problema sa churches, kaya hindi nagmumultiply, nakakampante, na kayo-kayo na lang. Ang tawag niya, sabi niya sa akin, nai-impatcho na kayo sa group. Lahat kayo matataba. Kailangan nyo mag-exercise. Paano yun? Lalabas kayo. Lumakad kayo. Invite nyo yung friends nyo. Invite nyo yung mga kamag-aral nyo. Invite nyo yung mga teachers ninyo. Invite nyo yung mga mahal nyo sa buhay. Kasi, sa totoo lang po, sa panahon natin ngayon isa sa pinakamalungkot na bagay dito sa ating area, sa NCR, punong-puno tayo ng tao. Tama ho ba? Sino ditong laging natatraffic? Siksikan sa LRT. Tapos, amoy na amoy mo talaga. Grabe! Punuan sa jeep. Traffic sa EDSA. Maraming followers online. Marami kang friends online, 1,000 plus. Pero sabihin ko sa inyo, kokonti yung totoong kaibigan. Tama ho ba ako? Sino sa inyo dito, 1,000 plus yung friends nyo sa Facebook? Sige nga, taas kamay, mga 1,000 plus. Sino sa inyo mga 500, ganyan, sige, taas kamay, huwag kayo maiya. Lahat ba yung 500 na yon, 1,000 na yon, nagla-like sa Facebook post mo? Hindi. Kakaunti kasi talaga yung totoong relationship. Kaya, ito ang kailangan nating maintindihan, mga kapatid. Sa panahon natin ngayon, gusto natin mabaligtad ang mundo. Maraming mga tao malulungkot. Maraming mga tao walang direksyon sa kanilang buhay. Maraming mga tao puno ng galit, puno ng puot. Nawawala yung pag-ibig, hindi nila alam kung ano ibig sabihin ng pag-ibig. Marami rin po iniwan ng mga magulang nila at hindi nila alam yung ibig sabihin ng isang pamilya. Dito na lang po ako magtatapos sa isang kwento. Itong linggo po, pagkatapos ko po ihatid yung asawa ko sa kanyang trabaho, ako po ay nag-drive-thru sa McDonald's dito sa may Jitwason. Nung nag-drive-thru po ako, gulat po ako, biglang may bata. Bungal siya, tapos sabi niya sa akin, "Kuya, enging pagkain." Tapos nilalayo-layo siya nung sa counter doon. Then tinanong ko muna siya, bago tulungan natin, At tinanong ko siya, sabi ko, "Nasaan ba yung mga magulang mo? Wala ba kayong pagkain?"
Sabi niya sa akin, wala. Nasa Taguig sila eh. Ha? Ba't ka napunta dito? Ba't nasa Taguig sila? Ikaw nandito. Wala, nasa malayo, umalis. Sabi niya sa akin, gutom na ako eh. Sabi ko, nasaan papa mo? Wala rin, nasa Taguig din. Sabing ganun sa akin. Ba't ka nila iniwan dito? Sabi ko, hindi ka nila mahal. Ayun, itsura niya sa akin, oh. Batang maliit yun, oh. Sabi ko, sinong kasama mo? Nagsabi siya ng, pangalan. Well, hindi ko na po alam yung backstory. Baka rin may sindikato na ganun. Pero isa lang yung nalungkot talaga ako. Nung tinanong ko siya, sabi ko, tingin mo di ka nila mahal? Kasi yung mukha niya talaga, imagine niyo, doon papunta yung mundo natin. Sa dinami-dami po ng broken families ngayon, marami rin hong mga anak na papabayaan. Sino ang magbabago ng mundo? Tumatawag si Lord ngayon. Sino ang pwede kong gamitin para mag-ready ng way sa pagbabalik ng Diyos? Alam niyo po, sabi ng Bible, sa last days, napakaraming mga tao ang lalapit sa Panginoon. Magkakaroon ng great harvest of souls. Maraming mga tao talagang susunod kay Jesus. Pero, kailangan may gagamitin ang Diyos. At sinong gagamitin niya doon? Inuulit ko, sinong gagamitin ng Diyos? Sabihin ko po sa inyo, next slide, sinend ka ni Lord sa buong mundo para ipakilala at ipatotoo siya. Kaya, sino-sino yung mga taong namimit mo sa isang linggo? Sino-sino yun? Yung nakakausap mo, weekly. Grab driver mo ba yun? Yung naangkas mo? Yung kapag nagbubuk ka ng angkas? Sino yung nakausap mo weekly? Boss mo ba yun? Teacher mo ba yun? Kaklase mo ba yun? Anak mo ba yun? Mahal mo ba sa buhay yun? Kapitbahay mo ba yun? Proceed tayo dun sa verse. Acts chapter 17 verse 6. Isa sa mga favorite ko na verse. Acts 17 verse 6. Ang sabi, when they, context po nito, yung mga Jews sa Thessalonica, could not find them, si Paul tsaka si Silas, kasi gusto nilang gawa ng di maganda, sabi, they dragged Jason and some of the brothers before the city authorities, shouting, ang sinisigaw nila, tignan nyo ha, these men who have turned the world upside down. Yun yung tawag nila kay Paul and Silas. Yung nagpabaliktad ng mundo. Yan yung mga tao na yun. Dati, iba yung culture namin, binago nila. Kung normal yung patayan, ngayon normal yung pagmamahalan. Amen? Kaya tingnan nyo, no? Yung kaibahan ng mga taong sumusunod sa Diyos at hindi. Kung ayaw natin lumala yung sitwasyon ngayon, kailangan may gagawin ka ngayon. Amen? And God needs people na ibibigay yung buhay nila sa Panginoon. Hindi mahihiya sa kaklase nila, sa kaibigan nila.
Kasi wala nakakahiya na magdala ng tao sa Diyos. Let us sing that song once more, Reignite. Kanta ito ng composition ng ating mga kapatid sa worship team. And nawa, yung Tagalog nun na chorus, ito yung tumimo sa puso ng bawat isa sa atin mula sa araw na ito. Na pag-alabi ng Diyos yung puso natin, na sumunod sa Kanya para magdala tayo ng mga tao para sa Diyos. Come on, let's sing that song. Pag-alabin mo. Ang puso ko, gamitin mo para sa'yo at masunod ang kalooban mo. O Diyos, ako'y handa na sa'yo ang karangalan. Pag-alabin mo ang puso ko, gamitin mo para sa'yo at masunod ang kalooban mo. O Diyos, ako'y handa na sa'yo ang karangalan. Pag-alabin mo ang puso ko, gamitin mo para sa'yo at masunod ang kalooban mo. O Diyos, ako'y handa na sa'yo ang karangalan. Pwede po ba tayong tumayo at itaas natin sa langit ang ating mga kamay? Gusto ko po kayo ipanalangin. Kung kayo kapatid yung gusto na talagang magamit ng Panginoon para makapagdala ng mga tao sa Kanya, sumunod po kayo sa panalangin na ito. Sabihin niyo, Panginoong Jesus, tulungan mo po ako. Tanggalin niyo po ang takot, ang worry sa aking buhay. Tulungan niyo ako na sumunod sa inyo. Mag-alab ang puso. Magdala ng mga tao. Hindi mahiya. Hindi ka ikahiya. At tulungan niyo po kami na baliktarin ang mundo para sa kalwalhatian mo. Let me pray for you. Lord, sa mga kamay na nakataas na ito, dalangin ko, Lord, tunay nga, tulad ng pinanalangin namin, maggamit niyo po sila. Sila na mga umoo, na sila yung gustong magamit mo, Panginoon. Magsimula sa kanila yung fire and passion na yun to preach your word, to share your word. Ganon din, Lord, kung hindi pa sila ganon kaalam sa Bible, maikwento nila yung miracle na ginawa mo sa buhay nila. Yung time na pinagaling mo sila. Yung time na sinamahan mo sila sa mga problema nila. Yung time na binigyan mo sila ng second chance sa buhay. Lord, I pray na yung generation ngayon maabot ng bawat isa sa amin. Para, Lord, sa next generations to come, may mga taong God-fearing, masustain yung benefits ng Christianity sa kapanahunan namin. Mawala yung brutality. Mawala yung mga murders na ito. At mapalitan ng pag-iibigan sa pangalan ng Panginoong Jesus.
Come on, sabihin mo kay Lord ngayong umagang ito. How much you want na magamit ka niya sa ibang tao. Come on, open your mouth, kapatid. Sabihin mo sa Panginoon, sino yung mga tao na yon na gusto mong magamit ka ng Panginoon sa kanila? Mahal mo ba sa buhay yon? Kaibigan mo ba yon? Come on. Sabihin mo, Lord, gamitin niyo po ako. Kay ganito, kay ganyan. Come on, sige. Open your mouth. Yes, Lord. Lord, we thank you because dahil merong mga kapatiran kami na willing sumunod sa inyo. Willing to lay their lives down for you. And for the cause of reaching the lost. Dalangin nga po namin, Panginoon, mangyari ang iyong sinabi. That your gospel will be preached. And then the end will come. Gamitin niyo po ang bawat isa sa amin sa church na ito. At hindi maging tulad ng dati ang aming mga buhay. Paglabas namin, makita ng mga tao around us na may binago ka sa aming mga buhay, Panginoon. That you are with us. In Jesus' name. Amen and amen. Come on, pwede bang lumibot tayo sa umagang ito? Declare mo sa lahat ng mga taong makakasalamuha mo. Gusto ko lumabas ka sa upuan mo ngayon. Sabihin mo sa Kanya, babaguhin mo ang mundo. Come on.